Yun lang yung ano sa akin, sir, is I want to make my papa proud. Kasi when I graduated college, nabuntis pa ako pag-graduate ko. After I passed my local board, nabuntis uli ako. Parang sirang-sira ako nun, sir. Sabi ko, dito sa NCLEX dapat makabangon na talaga ako. Parang hindi na ako maliitin ng mga tao kasi disgasyada, ganun. Ganun ba, sir? Pero parang pinakita ko sa kanila kahit ganun yung past ko, at least bumangon ako at saka nag-strive para marating ko kung ano ako ngayon. Yun lang talaga yung motivation ko, sir, para rin maging proud yung mga anak ko na ako ang naging ina nila. Yung hindi nagpabaya sa kanila. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to iPass Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful iPass online review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. We are also live on our Facebook page. Please like, share, and follow. Please join me in welcoming our guest tonight, who is here to share her journey to passing the NCLEX. She has navigated the complexities of the exam and has valuable lessons to share about her preparation process, study strategies, and overwhelming challenges. Her story is a testament to hard work and determination, and we are eager to hear her insights. Let us all welcome our newest NGN passer, Miss Jillian May Fuentes, Gaga, USRN. Hi, Ma'am Jillian. Good evening po sa inyo. Good evening po, sir. And thank you so much po for accepting our invitation sa Hope Talk. And we are really excited to know your journey to success. By the way, Ma'am Jillian, saan po tayo located ngayon? Nasa Negros Oriental po. Ma'am Jillian, we would like to know you better po, no? Can you share us your educational background leading up to your NCLEX preparation? Well, I graduated college from University of San Carlos po, Cebu, year 2008. And after that, I took the local board exam on 2011. Then, gladly passed sa first take. Tapos noon, hindi muna ako nakapagtrabaho. After 3 years pa ako nakapasok sa City Health Office namin dito sa city namin. Then after that, yung tita at tito ko po, palaging kinukulit ako na mag-take na ng NCLEX. Sabi ko, pag-iipunan ko muna kasi single mom din po ako, ang hirap. Then hindi naman ako regular sa work ko. So nung nakapasok po ako ng NDP doon sa DOH po, doon ako nagsimula na mag-save. Tapos unti-unti na akong communicate sa iPass. Nagpatulong na ako sa mga requirements, ganon. Then, last 2022, kinulit naman ako ng tito ko. Kailan ka ba magti-take? Ko siguro tito, next year na, meron naman akong pera na pang gastos. So sige, ako muna magbabayad ng ETT mo. So doon na, pressured na ako. So pagkatapos noon, sige, sinabi ko, sige tito. Then naka-enroll na ako noon sa iPass. First cycle 8 ata ko, sir. October 2022, yun. Yun yung unang pasok ko sa iPass Academy. Then, on the first day of the review, nag-duty pa po ako kasi bagyo dito. So, medical team kami. So, while on duty, first day of class with Ma'am Rosana, ano yun, funda. Habang may magpapa-BP, nakikinig lang ako. kasi, Nice. kasi nga, on duty nga at that time. Tapos akala ko noon, strict yung review, hindi pala. So, nasa sayo na yung disiplina kung paano mo iti-take seriously yung review. Then, pagtanggap ko ng ATT, kasi matagal-tagal din yun, sir. Follow-up kami ng follow-up kasi I think marami rin yung nag-take. Pagtanggap ng ATT ko, mga February. So, I decided to take it on May. Tapos parang mali yung date na napili ko kasi months before my exam, medyo busy kami. Maraming programs yung DOH na kailangan kaming go on field. Kailangan kami pumunta sa mga rural barangay. So, hindi ko masyado natutukan yung review ko.
nakapag ano naman ako ng live, kaya lang nakakatulog ako kasi pagod nga galing sa trabaho, tapos may mga estudyante pa ako, dalawa kasi yung anak ko, sir. And then, ayun, sa first take ko, medyo pressured pa kasi nasa toxic na relationship, tapos yung family ko wala pang support. And then, sa work, nag-process kami para maka-apply sa local government namin bilang nurse 3. So, pressure din kasi may interview, ganun. Tapos may ano pa kami noon, may SIA. Kung paano na to, paparating na yung exam ko. That was March, April. Tapos weeks before the exam, ayun pa. Tapos yung nalaman ko, may memorandum pa ang DOH na bawal kaming mag-leave on that day. Month ng May. Kasi nga, meron kaming SIA. Wala, paano na to? Wala pa naman akong sinabihan nun, sir, na magti-take ako ng exam. So wala akong choice. Sinabihan ko na lang yung supervisor namin, ma'am, kailangan ko talaga mag-leave on these dates kasi po pupunta ako ng Manila for my NCLEX exam. So siningi pa naman yung yung sir yung appointment ko. Tapos pinasulat pa ako sa region. Mabuti at pinahirin ako. Kaya noon, ah pumunta ako ng Manila. Yung exam ko is May 13. Pumunta ako May 11. Kasama ko yung mga cousins ko. Yun ang isa pang pagkakamali ko. Kasi nandun sila. So, lakwat siya pagdating ng Manila. Hindi ako, yung focus ko hindi sa exam, doon sa lakwat siya. Tapos, a week before the exam pa, doon ko pa nakausap si Sir Sylvester. Siya yung coach ko a week before. Wala, paano na to? Ang dami niyang advice ko. Paano ba to? Kasi busy, hindi ko na gawa yung mga advice niya talaga. Tapos pagdating pa ng Manila, lakwatsa pa kami ng lakwatsa. Kaya ayun, hindi sinuwerte sa first take. Umabot ako ng sir, 150, 150 talaga. At saka parang ang daming case studies. Siguro mga 8 or 9 yung akin. So pagkatapos ng exam, drain na drain. Nagkausap pa kami no ni Sir Ryan, kinumusta niya ako po, sir, parang ang hirap-hirap, hindi ko kinaya yung exam, tapos drain talaga ako. Isa pa na yung nasa isip ko is lakwatsa talaga. Ang lakwatsa kasama ng mga pinsan ko. So ayun, doon ako nagsisi kasi nag-enroll din ako ng QBanks noon, sir, hindi ko sineryoso. Siguro 1 week lang siguro ako nag-take ng QBanks, tapos wala na. Hindi na kasi kaya busy kasi ang daming field work, kailangan ganito, kailangan ganito, ganyan. Then, pagtanggap ko ng result, nag-quick result naman ako, hindi ako masyadong saktan kasi alam ko naman na wala akong ginawang effort, wala akong ginawang extraordinary para maano talaga na makapasa ako. So, umiyak lang ako sandali. Hindi naman ako na-depress. Umiyak lang ako sandali. Susubukan ko ulit. So, nung umuwi yung tito ko, pero continue lang yung ko, sir, yung review ko sa iPass. Continue lang ako kahit hindi pa ako ititip, review pa lang ako. Tapos, nung umuwi yung tito ko, October, sabi niya, kailan ka mag-retake? Ko to, pagtanggap ko ng pagtanggap ko ng bonus, magpipay ako ng ATT na naman. Siya ako ulit ang magbabayad. So, ayun lang. Siya ulit ang magbabayad. So, continuous lang naman yung review ko, kaya lang nakakatulog pa rin ako, sir. So, ang ginagawa ko, na-hire naman ako sa LGU namin, so as a supervisor. So, hindi ko na kailangan mag-field. Nandun lang ako sa health center namin. So, may time ako na mag-replay. Yun na lang yun ko kasi nakakatulog ako paggabi eh. So pagkatapos na mag-consult ng mga patients, ang mga after lunch, wala naman kami masyadong pasyente, doon ako nag-replay. Then nagti-take down notes na ako kasi nahiya na ako sa tito ko, pangalawang sponsorship na niya yun. Tapos yung isa kong pinsan na bakla, siya rin nag-sponsor ng exam mismo. So parang doble yung pressure ko. So ayun, hindi ko naman natatapos kada gabi yung live. Ang ginagawa ko doon sa health center na lang ako nag-replay tapos nagti-take down notes ako. Tapos after ko take down notes, binabasa ko na lang yung sinusulat ko. And then, yun ang ginawa ko until basta months before my exam. Tapos, yung exam ko naman last is July 13. 13 pa rin. May 13 pa rin yung date ko. Hindi ko alam Oo kung nga, bakit. no? Hindi ko alam, sir, kung bakit. Basta yun yung schedule ko. So, months before, nag-QBanks na ako. Hindi ko na ginawa yung
previous na ano na 1 week before the exam ako nag-QBanks. Tapos kinontak ako nila ni Sir Sylvester, Ma'am Katrina, tapos Ma'am Galing. Jamie. Si Ma'am Jamie yung coach ko talaga. So siguro mga 3 beses kami nag-usap. Then nag-final coaching din kami. Nandun ako sa Ah, office ng mga NDPs kasi wala kaming office kasi sa health center nga kami. Doon nag-exam siya sa akin yung one-on-one talaga. Grabe yung ano ko, sus. Grabe yung pawis ko. Early pa yun, mga before 8. Pinapawisan ko para akong nag-jogging. So, doon na-assess ni Ma'am Jamie na okay naman daw, marunong naman ako. Kaya lang, ang bilis ko daw sumagot. Pagbasa, tapos may sagot agad, ganun. Sabi niya, you should take time. So, way of answering ko, sir, noon pa talaga yan na mabilis talaga ako magsagot. Kasi naalala ko nung local board, tapos na ako yung mga kasama ko, hindi pa. So, nung sinabi ni Ma'am Jamie na huwag kang magmadali, focus, kasi baka may ako na miss na word, yun lang ang makaano na iba yung masagot ko. So pagkatapos ni Ma'am Jamie, si Ma'am Katrina naman yung nakausap ko, yung preparations and also kahit hindi ko nasunod lahat, may nagawa rin naman ako. So nung exam ko, hindi na ako sumama sa mga pinsan ko. Hindi ko sila sinabihan na yun yung date. Yung isa ko lang pinsan na kasama ko yun nung first take na hindi rin pumasa. Siya yung guide ko doon sa Manila, sa Makati. First day ko doon mga ano ba yun, July 11, pumasyal kami sa mga churches, St. Jude, St. Clair, ano pa ba yun? St. Rita at saka Black Nazarene. Doon pumunta kami. Then, the day before my exam, sinabi ko talaga, sis, hindi ako aalis ng room ko. So, nagstay ako sa room ko, pero hindi na po ako hindi na po ako nag-review, hindi na po ako nag-open ng QBanks. Ang ginawa ko noon is, nakikinig lang ako ng mga worship songs. Nagpre-pray, iyak ako ng iyak. Lord, tulungan mo ako. Alam kong nothing is impossible to you. Tapos kinausap ko rin yung papa ko kasi wala naman po siya, sir. Siya yung inspiration ko kasi papa ko at kids. So, iyak ako ng iyak noon. Pagkagabi, nag-dinner lang kami ng pinsan ko tapos umuwi na. Hindi na talaga ako naglakwat siya. Then, hindi rin ako nag-breakfast. Yung exam ko kasi, sir, 7. Yung first take ko kasi, kumain ako. So, pag kumain ako ng maaga, yung chan ko is nag, ano, naghuhuramintado. So, kailangan kong balik sa CR. So, last July, hindi talaga ako kumain kasi masistress ako kasi saan ako hanap ng CR, ano ba yun. So, hindi ako kumain. Nagbaon lang ako ng nuts ata yun. Hinatid ako ng pinsan ko doon sa Trident Tower. Parang hindi ako kinabahan masyado noon. Parang excited ako. Excited ako mag-take kasi marami nang nag-advise, may tumulong na kung paano magsagot sa strategies, ganun. Parang excited ako. So, pag time na mag-exam talaga, doon ako kinabahan. Nung na ako sa computer, oh Lord, please give me this. Ito na po kasi wala na po akong pera. Kailangan ko nang pumasa po. Kasi yung ang mga anak ko malaki na, so mas ng expenses. So, kailangan ko na talagang pumasa. So yun sir, siguro pa ako, nasa 60 items ako, mga 8, 8 ata yun, 8:30 or basta maaga pa siya sir. Nag-raise na akong hand, tapos magbe-break na ako. Sabi nung proctor na hindi pa pwede ma'am, hindi mo pa oras. So nagano lang, hindi na lang muna ako sumagot. Pumikit lang muna ako, tapos nag-pray ulit. Tapos noon, siguro mga 9, number, na yata ako, mga 80, pinayagan ako mag-break. So lumabas ako, uminom lang ako ng kape, then nag-CR. Pagbalik ko dun, siguro mga 80 naman nung nag-stop ako. After, after mga 15 minutes, nag-shutdown na yung computer ko. Patay. 85 items yun, sir. Wow. Oh, I stopped at 85 ko. Patay, ano kaya yun? Pass ba yun or fail? Pero, hindi mabigat yung dibdib ko. Parang,
ang gaan lang. Hindi rin ako Ay, hindi nung una na parang ang bigat-bigat talaga na ano na nahirapan talaga ako. So noon, yung pag-stop, parang, okay, nag-stop. Yun lang, ano na ako. Umalis na ako ng Trident mga 9:30, tapos na kasi ako eh. Wow. So dumiretso na lang ako sa tinihan ko, tapos na-shock yung pinsan, yung bakla na pinsan ko siya, tapos ka na? Oo, sis, tapos na ako. Hindi ko alam anong result noon. Siya, mag-quick result ka ko. Ayoko. Kasi nung una, sir, nag-quick result ako. Ayoko. Siya, mag-quick result ka na kasi ang dami niyang sinabi. Ayoko talaga. Nininervyos sa noon ko. Yung sinabi ko sa kanya. Siya, sige. Tapos nun, sir, pahinga muna kami, namasyal na ako. Nag-post ako ng picture ko sa Facebook, tapos yung tito ko nag-comment, siya, parang ang ganda ng smile mo, parang ang bright-bright ng future mo. Ko, patay, ano naman to, Nice. baka yung expectation, baka maano, tapos failed ako. Sinabi ko to, sana to, magbilang anghel ka na, papasa na talaga siya. Sabi niya, kasi iba yung aura mo dito sa picture, parang, ano na daw, shine ako no yung USR. Sana Wow. nga, tito. Yun, sir. Umuwi ako sa amin sa Negros, hindi talaga ako nag-quick result. Sabi ng kasama ko na nakapasa na, siya, te, mag-quick result ka na, 1 week na kasi from my exam. Sige na nga, mag-quick result ako kasi yung ano ko, yung kaba ko eh, hindi na ko maano, sir, hindi na ako makapagtrabaho ng maayos kasi ang ano talaga yung result, hinahintay ko. So, mag-quick result ka na, te. So, nag-ano ako, sir, nag-quick result ako. Hindi ko pa napansin yung pass. Ah, pinicturean ko lang yung receipt, tapos sinan ko sa kaibigan ko. O, tingnan mo sis, nagbayad na ako. Tumawag siya bigla, sumisigaw na. Bakit Mm-mm. ba? Anong nangyari? Siya, you passed ko, ha? Nagbayad pa nga ako, pass ka na dyan siya. Tingnan mo sa ibaba. Ko yun, doon ko pa naras, ay, may pass na pala. Yun, parang, ay, umiyak talaga ako. Pati yung mga anak ko, umiyak sila mama. Kasi marami na akong sinabihan this time. Unlike before Mm. na yung ano lang nila is namasyal lang ako sa Manila. This time, sinabihan ko na sila, tapos at least siguro maraming nagpe-pray for me. So isa rin siguro yun sa nakatulong na nakapasa ko. Yun ako, sir. Grabe, Ma'am Jillian. Napaka-inspiring po ng story ninyo. So, can I confirm po that this is your second time taking the NCLEX exam? Yes, sir. Second And time. was there any fear po of taking the NCLEX nung time na you have to pay again the ATT the second time? And how did you overcome during those times? Grabe yung fear, sir. Kasi nga, single mom ako, kailangan ko yung budget talaga na tight. Mabuti na nga lang, sir, at nag-sponsor yung tito ko. So, ang problemahin ko na lang is yung trip ko to Makati, yung stayhan ko doon. Pero ano pa rin grabe yung pressure, sir, kasi hindi mo pera yung ginastos sa exam mo eh. So, kailangan mo magsumikap na pumasa talaga. So, kaya nga, iniba ko yung strategy ko last time. No, para wala akong pake sa review. This time, nung naka-ano ko ng 80 takes ko, kailangan ko na magseryoso. So, yun na yung ginawa ko, sir. Sometimes it makes a lot of difference, no? Kapag yung perang pinaghirapan natin that we paid Yes. for the application and yung sponsor po sa atin, sometimes we take it for granted. But Yeah, I'm happy po, ma'am, that you have already realized something that this second time around, because this is for your future na eh. yes Kumbaga, po. you don't want any time to waste. So, nagampanan po natin siya ng mas maayos compared on your first take. First po. And being a single mom po naman, how were you able to manage your time, your work, and your study with iPass Online Review at the same time? And ano po yung strategies natin during that time? Also, can you share us like your daily routine while working po? Gumigising po ako ng 5 a.m. para mag-prepare ng breakfast ng mga anak ko. Then, hinahatid ko din sila sa school. Iba yung school nila eh. Yung isa sa private, yung isa sa public. So, inatid ko una yung sa private, yung eldest ko, then saka yung youngest. Pagkatapos ko sila mahatid, sir, mag-prepare naman ako para work. So, by 7:30, I should be at my health center. So, at that time, from 7:30 to 10, yun talaga yung peak ng trabaho namin kasi yun dumadating yung mga patients, magpapakonsulta, ganun.
So at that time, hindi pa ako makakapag-review. Tapos, siguro makarelax na kami after lunch. Doon ko na po piniplay yung mga, ano, yung videos. Doon na lang ako magsusulat until siguro mga 4 p.m. Mabuti na lang po hindi ako inireklamo ng mga midwives ko sa aming supervisor na nagsastudy ako while Re-review. on duty. Pero pag meron naman pong pasyente, pinopost ko naman po kasi mas nasa trabaho, so priority yung trabaho. Then yun nga, while nagre-replay ako, nagte-take down notes ako, then pagdating naman sa bahay after work, hindi naman ako mag-prepare ng dinner kasi nandito naman ako sa mama ko, so siya yung nagpe-prepare. Tapos noon, pagkatapos namin kumain doon, binabasa ko yung notes na tinake down ko later, nung sa replay before mag-a-attend naman ng bagong live. Kaya yun lang problema ko pag nagla-live talaga ako, sir, nakakatulog talaga ako. So, mas noon sa akin yung replay kasi nasa stop ko siya, pwede kong ibalik kung hindi ko naintindihan. Yan yung positive side ng replay. Kasi sa live, hindi mo na kapag hindi mo ma-catch up, wala na talaga. Maghabol ka na talaga. So, yun lang yun. Mas ko sa replay. Kaya, yun lang po sir, yung cycle ko. Same for almost, yata, 2022, mga 1 year and a half siguro yung preparations ko, sir. It doesn't matter naman kung how many months or more than a year you have to prepare for your NCLEX exam. Ang ultimate goal natin is to really pass the NCLEX. So for those students now who are on their retakers, don't lose hope. Let's keep on hanging lang po. You're getting there. Tsaka marami pa po tayong pagdadaanan, but importante we have to be resilient in every situation. Yeah. So, I was just wondering, Ma'am Jillian, how did you find out po I pass online review and mentoring academy? Actually, sir, uh, 2017 ata yun kasi yung kasama ko, inaaya niya ako sa Doha ba yun? Ano ba yun? Qatar po? Ba, oo, yun kasi nag-take siya ng DOH ba yun, sir? Ano ba yung exam nila? Tapos sinabi niya na I-pass yung, yung agency niya. Yun yung first contact ko ng I-pass. Kasi mag-inquire sana ako, pero nawalan ako ng gana. Nawalan ako ng gana at that time kasi nga kulang ako ng pera. So, after that, mga 2019 ata yun, sir, 20. Yung isang kasama ko na nasa Qatar na, nagre-review siya. Sabi ko, anong review center Mhm. mo? Siya, subukan mo ang iPass. Tapos sabi ko, sila rin ba yung magpa-process ng lahat-lahat ng mga kailangan para sa NCLEX na exam. So pwede rin na sila rin yung magpa-process. So doon nag-reach out na ako na dahan-dahan lang kasi nagsisave pa nga eh. So first step, second step, hanggang sa doon ako magtitin. So yung kaibigan ko po ang nag-refer. So nung pumasa ako, meron ako mga friends na nag-message, Jill, ano yung review center mo? So, ni-recommend ko naman ang iPass. Pati ngayon sa mga kasama ko kasi naaya ko sila na umalis na tayo dito kasi wala tayong future dito sa Pilipinas. Ang liit-liit ng sweldo natin. So, ayun, meron akong tatlo siguro na na nagsa-start na ng processing nila, sir. Mm, Thank you tatlong for kasama. recommending iPass, Yes, ma'am. iPass Processing and iPass Online Review online Mentoring review. Academy. So, when you see po those advertisement with iPass po, no, ano po yung pinaka na-attract kayo? And nag-decide kayo to join the online review and process your documents with iPass? Actually, sir, wala pa akong medyo idea noon. Yun na yung sinabi ko yung kaibigan ko na maganda pag sa iPass. Yun lang yung sinabi niya. So, nag-enroll lang talaga ako. Nag-enroll lang ako kasi sabi niya, tatlo siguro sila na pumasa from iPass. So, sige, subukan ko nga ito kasi nakapasa sila. So, ayun. Sinubukan ko at And pumasa din ako. yes, and you can testify to that, ma'am, because you're iPass baby na po kayo. Yes po. And what study resources po or tools that make biggest difference po during your course of your NCLEX preparation? Yun lang talaga sa sir. Yung sa iPass lang talaga yung binasa ko tapos yung roadmap lang. Then the QBox, yun lang. Ang daming ang binigay ni Sir Sylvester ng mga materials, hindi ko na-open. Mhm.
Yun lang yung pinocus ko yung sa Mm. lecture tapos yung roadmap. Yun lang po talaga. Then, ma'am, Jillian, would you say that the amount that you paid for the online review is worth it? Yes, sir. Worth it. Worth it po talaga. Hindi Thank ko you po, ma'am. pinagsisihan. Thank you, Ma'am Jillian. And parehas pala tayo ng coach, no? Si Sir Sylvester and Coach Mm, Katrina. okay. So, what are, and Ma'am Jamie rin po, pero hindi ko naging coach si Ma'am Jamie, but all of the coaches of IPAS are very helpful po. What are the best advices po na binigay po nila sa inyo and how did you apply it during your NCLEX preparation? Yung ano pa, yung ka Ma'am Jamie, yung sinabi niya sa akin na mag-relax, huwag magmadaling sumagot. Take time to read the question. Yun po talaga yung tumatak sa isip ko sa sinabi niya. Kasi nga, yun yung problema ko. Pag may nakita akong ano, parang familiar or ano, yun yung sinasagot ko. So, nung sinabi niya nung nag-mock exam kami na, ma'am, you should take time before picking the answer. Kasi baka may ma-miss ka na word na yun lang yung makakos na mali yung sagot mo. So yun talaga yung sinaisip ko, sir, na okay, I will take time reading siguro mga 1 minute na ano, sa question tapos another minute sa choices. So yun yung talagang ginawa ko, sir. Kina Sir Sylvester at saka Ma'am Katrina is parang ano lang sa kanila, preparations lang kasi sa kanila. So, anong gagawin ko dapat yung Q-banks a month before. So, ginawa ko naman po yun kasi nagkamali na ako last time na 1 week before ko ginawa yung Q-banks. Tapos, yun lang sa anxiety, stress na hinaharap ko, doon sinabihan na lang, trust the Lord, trust yourself. Ayun lang po, sir. Dapat lang po talaga na mag-pray lang po talaga tayo. Yun na yung isang tool ko doon. And how important po is the coaching program for you, Ma'am Jillian? Nakaka-boost sila ng self-esteem, sir. Pag nalaman nung ang daming nagsusuporta sa'yo, parang ang ganda ng feeling. Ang sarap ng feeling na, marami tayong ano, cheerleaders, cheerleaders. Yun, sir. Parang ang sarap sa feeling lang, sir, na may mga tao naniniwala sa iyo. Yun lang, sir. Right now, ma'am, sa Facebook, no, we are almost 1,000 who is watching the live right now. Ay, So, we're iba rin. Yes, we're live on Facebook, ma'am. And I'm seeing the comments po right here, no? Na-comment si Coach Katrina. Ay, ay, Ma'am Katrina. Nanonood din, tsaka si Coach Sylvester. And we have our beautiful CEO, Ma'am Rachel Olivar, who is also watching. So, Hi po. yes, ang dami nagsusuporta ma'am sa Hope Talk po ninyo and for sure they are really happy with your success talaga. Thank you, thank you. Ma'am, the moment po na when you had your second time to take the NCLEX examination, did you have any moments where you thought you're gonna fail the second time around? And how did you push through during that time? Yes, sir. Pumasok din talaga sa isip ko na baka mag-fail na naman ako. Pero sinabi ko hindi na pwede. Hindi na pwede mag-third take. Dapat second take lang. So, yun. Iniba ko yung ano nga, yung study habit ko kasi wala talaga ako study habit, sir. So, sa second take ko, yung in, 9 cycle, 10, 11, hanggang 13 cycle ata ako. Kaya sineryoso ko na talaga siya kasi ayoko na mag-anxiety ulit. Ayoko nang ma-stress ulit na sa preparation kasi alam naman natin, sir, na hindi madali yung preparations para sa NCLEX natin. Sinabi ko, this should be the last time na magti-take ako. Ito na yun talaga kasi ang hirap. Ang dami ko pang iniisip tapos ano pa, ganito pa. So, sabi ko, dapat makapasa na talaga ako. Yun po, sir. Ang pinaka-best thing no, Ma'am Jillian, is you did not quit. You still continue to pursue your dreams. Kasi may mga moments of doubt talaga tayo. It really happens during our preparation period. But it's our resilience who will push through. As long as may drive tayo to reach our goal, anything is possible. Kaya, Then Ma'am Jillian, what were your strategies for managing stress and stay focused during the time of your review? Kasi syempre, 'di ba, you have to manage your work, you have to manage your kids and your study at the same time.
So, ano po yung key strategies yung mga ginagawa natin? Yun lang sir, minamanage ko lang talaga yung time ko. Dapat may time talaga ako na mag-study. Ginagawa ko lahat muna yung mga ano ko kailangan kong gawin sa work, sa mga anak ko. Tapos pag may time na ano, na pwede ko nang gawin yung pag-replay ng mga lectures, ginagawa ko talaga. So hindi ko talaga minimiss kasi parang nakukonsensya ako na in a day wala akong matutunan or wala akong ma-attend na klase. So dapat in a day may target talaga ako sir na may matutunan ako at ma-apply ko yun. Yun lang. So, Ma'am Gina, di ba, there are a lot of students who are really who have fears or afraid taking the exam the second or third time around. It's because they have this ano po no, parang because they are too stressed and sometimes they're out of focus because they really cannot move on from the time na nag first take sila no. But we really need to push through and ano talaga parang i-push pa natin yung sarili natin. We have to rebuild our confidence. That's the correct term. We have to rebuild our confidence the moment na we're going to take the second time or the third time around. It's really important to manage your time wisely and your stress, no? So pag napapagod po, you just have to rest. Opo. Siyempre po. It's pag napapagod, it's good to rest but do not quit. Yun lang Opo. naman. We're not quitters naman. So, tao lang din naman talaga tayo Mm-mm. napapagod. So, anong question banks po yung kinuha natin during your review po, Archer. Archer? Mm-mm. And how did you approach po yung mga practice exam and how did they help you prepare for your examination? Doon po sa ano, sa taking strategies talaga. Kasi doon kasi yung weakness ko, sir. Eh. Di ba sinabi ko na nga, ang bilis-bilis ko magsumagot. So, nung sinabi talaga ni Ma'am Jamie yung mga test-taking strategies, in-apply ko talaga siya, sir, kasi parang yun, kasi kapag nasa ano ka na, di ba, nasa exam ka na, parang nabablanko yung ano mo, parang wala ka nang maalala sa pinagstudyhan mo. Yes. So, parang yun yung pinanghahawakan ko nung exam. Kasi parang ako na-blackout yung first number pa lang. Ano ba to? Yun, sabi ko, focus ka lang. Focus, focus. Wag ma-discourage sa ano, sa tanong kasi ngayon, yun nga sir, na-blackout ako. Sabi ko, gagawin ko na yung taking strategies na tinuro nila ni Ma'am Jane. Sometimes we tend to forget po, Mm. yung mga approaching to your nearing to your examination date na. Opo. Minsan nakakalimutan natin to to watch or to read the test taking strategies kasi yes baka masyado tayo ma-focus sa concept but we have to Excuse me parang po. approach this NCLEX exam holistically, not only the concept but also the test taking strategies na rin, no? So ma'am, ano po yung ano natin routine natin 1 week prior to your examination date? Ano na po yung mga ginagawa niyo during those times? Yun lang sir, yung Q-banks lang ako. Then, naka-attend kasi ako ng trending topics. Tapos, sinulat ko din yun Mm. sa logbook. Yun yung binasa ko araw-araw, mga 5 to 10 times a day. Yun yung binabasa ko talaga. Yung sa trending topics ni Sir Ryan. Amazing. Kasi ma'am, no, ang laki din talaga ng impact ng trending topics. Now we have for our student, no, we just pilot po yung booster class that we have here at IPAS Online Review. So, 60 days prior to your examination date, please let the IPAS team know that you will be ano po, taking the exam soon para po ma-invite kayo to attend the booster class. So this will really help you to strengthen our concept mastery, our strategies in taking the NCLEX exam. So, ma'am, during the time na naharap nyo na yung computer, no, what surprised you most when you see the actual exam without sharing kung ano yung lumabas? Yun nga yun, sir. Yung first number pa lang, parang na-blackout na talaga ako. Siguro sa kaba ko yun, hindi ko alam ang sagot. Hindi ko malala kung anong sakit ito. Yun yung nasa isip ko. Bakit ito yung question ko? Yun lang talaga, sir. And yun, pinasa ko lang siya, sinagot ko lang kung anong feel ko na sagot doon. Then nag-proceed na parang the following numbers parang nakalma na ako. Parang bumalik na yung brain cells ko.
na ano na, okay, ito pala yun. Oo, naalala ko na, yun na sir, parang nakalma na ako the following numbers. Yun yung first lang talaga na blackout talaga ako. Then, yun lang, nagpray ako sandali na, Lord, tulungan mo ako. Hindi pwede to. Hindi pwedeng wala akong masagot na tama dito. So, ayun na sir, patuloy na yun hanggang 85 na nag-stop ako. You also mentioned nagkaroon kayo ng parang practice questions ni Ma'am Jamie or Opo. like yung mock exam. Opo. During those times, ma'am, did you feel na medyo tumaas yung confidence or naboost yung confidence natin with the help of the assessment ni coach? Opo, napakalaking tulong po kasi during yung ano kasi niya, nung nag-exam siya, parang, my God, nakakatakot. Kasi live yung exam, o ano eh, one-on-one kayo eh. Patay, nakakahiya kapag mali yung sagot ko. Nervous na talaga ako, sir, pagbigay ni Ma'am Jamie ng first number. Ano ba to? Yun na, doon na na-assess na niya nga, ang bilis mong sumagot. Pero siguro tama naman yung sagot ko, sir, pero ang bilis lang daw talaga. So, sinabi niya sa the following questions, take time. So, ayun, ang dami kong mali. Ang dami kong mali. Ang sabi niya na, ano yung sabi niya, kaya mo, kaya lang, nagmamadali talaga ako daw. Sabi niya, mag-focus ka sa questions. Doon, pag may ibinigay na ako na sagot sa kanya, sasabihin niya na, sure ka na? Doon, nakabahan ako, patay, mali yata yung sagot ko. Ganun. Pero doon, ang laking tulong talaga yung ano ni Ma'am Jamie sa akin, yung assessment niya sa akin during the math exam namin. Kasi ano, yan mama, the reason why we're doing some assessments then with the students is we just want to make sure that you're on the right track. In a way, we can assess whether kung yung rationalization natin is better or would I say na parang pwede natin ma-improve pa. So it doesn't mean na mali yung sagot natin during those times, no. We are, ano po, parang belittling you. It's not. We're just, ano po, giving additional advice on what can we do better. Sinabi niyo ma'am kanina, your inspiration is your dad and your Yes po. children. Yes po. So how did you stay motivated throughout the process, especially na you're approaching to your exam the second time around? Yun lang yung ano sa akin, sir, is I want to make my papa proud. Kasi when I graduated college, nabuntis pa ako pag-graduate ko. After I passed my local board, nabuntis uli ako. Parang sirang-sira ako nun, sir. Sabi ko, dito sa NCLEX, dapat makabangon na talaga ako. Parang hindi na ako maliitin ng mga tao kasi disgasyada, ganun. Ganun ba, sir? Pero parang pinakita ko sa kanila, kahit ganun yung past ko, at least bumangon ako at saka nag-strive para marating ko kung ano ako ngayon. Yun lang talaga yung motivation ko, sir. Para rin maging proud yung mga anak ko na ako ang naging ina nila. Yung hindi nagpabaya sa kanila. You are very selfless talaga, ma'am, no? Yung goal nyo is not just for yourself, it's for your family. Iba rin talaga yung drive, no? If you want to achieve something na may alam mong nakasuporta na nandyan sa paligid mo. And what did you learn po about yourself during this journey? Actually, sir, parang yung first take ko, yung failed ako, parang na-disappoint ako sa sarili ko. Hindi sa pagmamayabang, sir, pero yun yung first exam na nag-failed talaga ako during college days. Hindi ko na-experience yung mag-fail. Anong ibig sabihin nito? Bakit now? Bakit ngayon sa NCLEX ako nag-fail? Sabi ko, siguro hindi pa nga time para sa akin. Baka sa susunod na take or tatlo ba? Basta wag lang lumating sa ikalimang take. Yun yung sabi ko. Siguro test ito ni Lord kung gi-give up ba ako or hindi. So ginawa ko, kahit hindi pa ako nag-apply noon ng ATT at hindi ko pa pinlano talaga kung take ako the next year, patuloy pa rin yung pag-review ko kasi parang kailangan ko ng something na mag-push sa akin na mag-take na. So patuloy lang yung review ko kahit na hindi naman ano yun sir na ang daming cycle na nasalihan ko. Parang ano na siya na makapasa na talaga ako kasi hindi naman talaga ma-absorb talaga ng utak natin yung lecture lahat. So yung sabi ko, hindi ako magpapatalo sa depression ko. Hindi naman siguro depression. Para lang, yung nasaktan lang talaga ako nga, bakit sa NCLEX pa ako nag-fail? First exam talaga, nag-fail ako. Parang,
oh my God, this exam is so expensive and very, very, so, kulang talaga yung preparation ko. So sabi ko, magti-take ako ulit and I will not repeat what I did during the first exam ko. So yun, binago ko talaga lahat, sir. Mayroon akong study habit na. Tapos minanage ko talaga yung time ko para lang makapag-review talaga ako. Makafocus ako sa review. That's the most important thing, ma'am, no? That you do some self-assessment. The time na na-receive niyo yung first attempt and you failed, somehow natanggap po natin siya because we know we have accepted na mali talaga yung naging strategies natin during that time. But you wanna make sure, etong second time around, ibibigay mo na yung lahat. So, iba talaga yung laban, no? When you experience something bad and you want to make it right, parang you will do everything, di ba? Sorry po. So, ma'am, how did this passing the NCLEX exam change your life or your career? Una yung parang, yung mga tao parang, ano na sila sa akin, hindi na katulad ng dati na wala silang believe, ganun. Kasi nga, kalawang beses ako nabuntis, na ano, hindi kinasal, parang ganun. Ngayon na naging ang flex passer, ako parang na-realize siguro nila na hindi talaga balakin yung past mo kung anong maging future mo. So dapat hindi tayo, ang ano lang sa akin is, hindi talaga ako nag-give up. Yun lang. Bumangon talaga ako from experience ko before na hindi maganda. Alam naman nila na ano hindi madali yung NCLEX exam. Alam nila na ang hirap-hirap pumasa. Kasi ang dami rin kaming nakilala, sir, na dumating ng mga 6 takes, ganun. So parang bumilib sila sa akin. So parang nag bumalik yung ano ko, self-esteem ko na parang na-prove ko sa kanila na ano ba yun. Nakabangon talaga ako. Nakabangon talaga ako sa pagkalugmok ko. Kasi nga, narating ko na ito eh. Yeah, parating na ako sa aking American dream. So parang ganun, nakaboost ng self-esteem talaga. Maganda yung ganong experience, ma'am, no? When you work hard for something talaga, na minsan yung mga tao sa paligid mo does not believe you that you can achieve something. But Opo. pag na-realize nila na you're more than just that, you can do anything. Walang makakakontrol sa pag-achieve natin ng goal. It's up to us to accept yung failures, yung challenges that we have to encounter as long as mapupuntahan natin yung success na yun. Di ba sabi ni Sir Jay, sacrifice is just temporary. Success is permanent. And the success that we have is really permanent, man. It's up to us on how are we going to proceed, no? Doon sa how we're going to utilize our license. So, Mama, what will be your advice to our students who will be taking their exam very soon? Ang masasabi ko lagi is makinig kayo sa mga coaches nyo and then study seriously. Yun lang. Focus kayo sa mga tinuturo nila kasi magagamit nyo talaga yun. If ever, don't lose hope talaga. Pray lang. Pray, trust the Lord. Kasi ibibigay niya talaga sa inyo kapag para sa inyo. And katulad ng sa akin na first take hindi ako pinalad, huwag mawala ng pag-asa. Because there's always a second chance, a third chance, fourth chance. Basta para sa atin, bibigay talaga sa atin yun. Thank you for giving advices po, Ma'am Jillian, to our students. And to those who are watching right now sa live natin, if you haven't po, enrolled with our online review, you can check po or send us a message dito sa iPass processing page. So, ma'am, are there any pitfalls or common pitfalls po that you would suggest avoiding for our students? Ano lang, sir, siguro, wag lang sila ma-discourage. For example, may topic na medyo nahirapan sila. So, ano lang, wag nilang dibdibin. Katulad nung sa akin, nahihirapan talaga ako sa cardio. Kahit ilang ulit ko siya ibalik ng ibalik, parang wala talaga mag-register sa akin. So, sabi ko, wala naman siguro mawala sa akin kahit na i-review ko ito na hanggang i-review hanggat ano ilang beses sa isang araw, ganun. Yun lang, wag lang ma-discourage kapag nahihirapan sa topic. Study lang, study. That's very powerful po, Ma'am Jillian. Do not be discouraged. Kasi that is very common na nangyayari talaga sa atin when we encounter failures talaga. May it be with the examination date or the practice test. Yes. So, do not be too hard on yourself kasi lahat tayo, laging natatandaan ko to sa sinasabi ni Sir Jay, may nakalaan ng lisensya para sa atin. It's up to us kung paano natin siya kukunin. So of course, wala namang madali.
lahat to pinaghihirapan natin. And we have to undergo challenges and problems. Talaga naman, we have to undergo those things. And for sure, when you have the drive and the commitment talaga sa ginagawa niyo, anything is possible. And with that, Ma'am Jillian, we would like to present to you your IPAS certificate. This certificate is proudly presented to Jillian May Fuentes Gagaa for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that a successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zasp. Congratulations, Ma'am Jillian. Thank you po. Thank you. So, Ma'am Jillian, how did IPAS Processing and IPAS Online Review and Mentoring Academy help you in achieving your American dream? Laking tulong talaga ng IPAS. Never regretted na dito ako nag-enroll, na dito ako nagpatulong sa processing kasi grabe ang support ng team ninyo sa inyong mga students. Parang sa tingin ko, lahat ng mag-enroll sa inyo ay papasa talaga. Yun lang talaga. Papasa talaga lahat. Grabe yung dedication nyo sa inyong trabaho nyo pa, na makatulong sa amin na makapasa maging SR. Thank you so much for the trust, Ma'am Jillian. We also want to let you know that we are also dedicated in helping our students or every aspiring nurses to achieve their American dream, their Australian dream, and their Canadian Canadian dream. dream. And do you have any message po to those people who have supported you along the way? Thankful lang talaga ako sa kanila kasi isa sila sa nag-boost nung self-esteem ko kasi sinabi na kayang-kaya mo na yan. Kasi yung first, parang lang yun, practice lang yun. Dito sa second, alam mo na yung setting, doon sa testing center, so hindi ka na ninervyusin. Yun yung sinabi nila sa akin, sir. Tapos, sabi nila, alam talaga nila na papasa talaga ako this time. Parang mas sila pa yung may na papasa talaga ako kasi ako may doubts pa rin ako kasi baka hindi pa enough yung ginawa ko. Pero sabi nila, papasa ka na nito. Yun na lang yung ko, pinanghawakan ko nga. Sila nga may believe sa akin na papasa ako na ba kaya. Parang ganun yung ko, sir, na kaya ko talaga to, kaya ko to. Yun na lang yun, sir. Malaking tulong ng mga taong sumuporta sa akin. Yes, it's really important to have the support system, no? Marami rin po talaga ang nagtitake na NCLEX na without anyone knowing sa paligid nila. So don't worry, you have God with you. You just have to pray and surrender it to Him as long as we do our diligence to continue and be consistent and committed to everything po. And for sure, you will reach success. So what do you think, Ma'am Gina, was the most important thing you did differently this time that led you to success? I took it seriously na po talaga. And then, I listened to the coaches na yung mga advices nila kasi last time was, talaga, diba, sir, a week before na kami nagkausap ni Sir Sylvester, a week before my exam. So, hindi ko na magagawa yung mga advices niya. So, ayun lang, sir, dapat may focus talaga sa pag-review at yung drive mo na makapasa talaga. Yun yung sa yung push na mag-strive. Ano pa yung advice si Coach Sir Sylvester that you were not able to do it? Maybe magawa ito ng mga students natin who was listening right now. Yung sir, yung mga review materials niya na sinend sa akin, hindi ko talaga na-open yung charity. Basta ang dami-dami niya na-send sa email ko na hindi ko talaga na-open. Pasensya ka na, sir. Sir Sylvester, pasensya. That's okay, ma'am. Kaya, di ba, in the beginning, we have to really structure our study plan, which you did as well, no? Kasi it's really important when we have some guidelines to do as you go along para nakikita mo yung plano mo para maging successful USRN ka na. Because if you're not following any guidelines or study techniques talaga or study plan, it will be difficult for you to visualize yourself that by this time, I should be a USRN. So, ma'am, any last message po? Because you're representing single moms out there. Probably you could provide advice po who are struggling right now. To my fellow single moms, alam ko ang hirap na dinaranas natin as solo parent. So, parang katulad na sa akin, wala talagang suporta from the father of my kids. So, ako lang talaga. So, yung nag-drive sa akin, sir, is I want to provide for my two kids. I want them to have a
hindi naman comfortable life. Parang magandang buhay lang. Kasi hindi naman sana nakadaan ako ng mahirap. Kaya lang, as a single mom, yung gusto mong ibigay sa mga anak mo is magandang buhay talaga. So parang yung mga anak namin, yun yung motivation, inspiration. Parang sila ang pinaghuhugutan naming mga ina na maging better or maging best para sa kanila. Thank you, ma'am. For sure, ang mga single moms out there will be more empowered kasi they look up to you that you have successfully passed the NCLEX. And you did this with flying colors po. Okay po. Remember, you passed with I pass.